Pakisuyo, samahan niyo po ako. Basahin po natin ang Juan 5:31. Juan 5:31. Si Jesus po ang nagsabi nito. Ang sabi niya, kung sarili ko lang ang magpapatotoo sa akin, hindi mapananaligan ang patotoo ko. Yun po ang sabi ni Jesus. Ang tanong po, ano po ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niya mga salitang nasa teksto na nabasa? Ibig bang sabihin ni Jesus na wala siyang kredibilidad sa sarili niya at na hindi siya mapagkakatiwalaan sa mga bagay na sinasabi at itinuturo niya sa kanyang mga tagasunod? Hindi naman. Wala pong ibang makapagsasabi sa sangkatauhan ng katotohanan tungkol sa kanyang ama na si Jehovah maliban kay Jesus mismo. At pag si Jesus po ang magsasalita tungkol sa kanya at sa kanyang makalangit na ama, siguradong 100% mapagkakatiwalaan po ang lahat ng patotoo na nagmumula kay Jesus. Siyempre, ang sabi ni Jesus sa Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya malinaw po, ang lahat ng sinasabi ni Jesus ay pawang mga salita ng katotohanan lamang. Ako ang daan, ang katotohanan, sabi niya. Kaya maunawaan din po natin na ang lahat ng kanyang sinasabi at itinuturo ay may iisang layunin. Ano po ang layunin ayon sa kanya? Upang mailapit niya ang sinuman sa kanyang makalangit na ama na si Jehovah, at yun ay sa pamamagitan niya. Kaya siya po ang daan. Kailangan pong dumaan ang sinuman na gustong lumapit sa ama, gustong sumamba kay Jehovah. Pero kung bakit sinabi ni Jesus sa Juan 5:31 na hindi daw mapananaligan ang sarili niya o ang patotoo niya sa kanyang sarili, dahil kailangan talaga ni Jesus ng patotoo at patnubay ng kanyang makalangit na ama na si Jehovah. Kaya kinikilala niyo po ang soberanya o ang pinakamataas na otoridad hindi manggagaling sa kanya kundi kay Jehovah mismo. Kaya ano man ang sabihin ni Jesus, kung walang pagsang-ayon ni Jehovah, ang sabi niya, hindi po mapananaligan. Pansinin din po ang mababasa sa mga konteksto na malapit lang sa Juan 5:31. Halimbawa, basahin po natin ang Juan 5:19 hanggang 21. Ang sabi, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo, walang anumang magagawa ang anak sa sarili niyang pagkukusa, kundi kung ano lang ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Dahil anuman ang ginagawa ng ama, gayon din ang ginagawa ng anak. Mahal ng ama ang anak at ipinapakita niya sa kanya ang lahat ng bagay na ginagawa niya at ipapakita niya sa kanya ang mga gawa na mas dakila pa kaysa mga ito para mamangha kayo. At kung paanong ibinabangon ng ama ang mga patay at binubuhay sila, binubuhay rin ng anak ang sinumang gusto niya. Yun po ang sabi ni Jesus. Kaya maunawaan po natin na hindi talaga kumikilo si Jesus bilang anak ng Diyos kung walang patnubay at pagsang-ayon na nagmumula sa kanyang ama na si Jehovah. At kahit na ang kakayahan ni Jesus na bumuhay ng mga patay ayon sa kanya ay isang kaloob na nagmumula kay Jehovah mismo. Kaya sa talatang 22, tuloy po natin ang pagbasa. Ang sabi ni Jesus, ipinagkatiwala na ng kanyang ama sa kanya ang lahat ng paghatol. Kaya napakalaking otoridad po ang binigay ni Jehovah sa kanyang mahal na anak ni Jesus. Lahat ng paghatol ang sabi. Kaya ang lahat ng paghatol ay ipinagkatiwala na ni Jehovah kay Jesus. Pero pansinin po na kung babasahin natin ang talatang 30, ang sabi ni Jesus, wala akong anumang magagawa sa sarili kong pagkukusa. Humahatol ako ayon sa sinasabi ng Ama. At matuwid ang hatol ko dahil ang gusto kong gawin ay ang kalooban ng nagsugo sa akin, hindi ang sarili kong kalooban. Ulitin ko, ang sinabi niya, hindi daw ang sarili niyang kalooban, kundi ang kalooban ng isa na nagsugo sa kanya. Kaya ano po ang punto? Bagaman ipinagkaloob nga ni Jehovah sa kanyang mahal na anak ang lahat ng paghatol, under supervision pa rin po si Jesus ni Jehovah. Kaya nang sabihin ni Jesus sa Juan 5:31, na kung sarili ko lang ang magpapatotoo sa akin, hindi mapananaligan ang patotoo ko. Kailangan pa rin ni Jesus ng patnubay at pagsang-ayon na nagmumula sa kanyang ama sa langit na si Jehovah. Kaya ipinapakita lang po ng lahat ng mga sinabi ni Jesus na ito na hindi siya
kundi ang kanyang ama na si Jehovah, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At totoo naman po yun, si Jesus, ang daan, katotohanan at buhay ay ang mismong nagpapatotoo na ang kanyang ama nga na si Jehovah ay ang nag-iisang tunay na Diyos ayon sa kanya mismo na mababasa naman natin sa Juan 17:3. At sinabi din ni Jesus sa Juan 14:28 na si Jehovah o ang kanyang ama ay mas dakila kaysa sa kanya. At sinabi din ni Jesus sa Mateo 4:10 na ang kanyang ama o si Jehovah lamang ang dapat sambahin at siya lamang ang dapat paglingkuran.